Guni-guni mo lang yon, Topacio. Malayo sa katotohanan yung mga sinasabi mo. Mas mabuting matanggal si Sara kasi sayang yung pasweldo sa kanya, nanggugulo lang. Tama. Walang pakinabang sa ating bansa. Nanggugulo lang. At ilang impeachment na yung nangyari. Impeachment trial yung nangyari dito sa ating bansa. Hindi man po na-paralyze. May impeachment trial noon kay Erap, hindi man po na-paralyze yung ating bansa. We survived. May impeachment trial kay Corona, ganun din po. Buti nga't natuto ng mga terminologies, legal terminologies, yung mga mamamayang Filipino, Your Honor. O diba? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Sabi mga kababayan ni Atty. Topacio, isa sa mga abogadong kaalyado po ng mga Duterte. Si Topacio, abogado ni Pacquiao, pag niya isinulong yung impeachment laban kay Sara Duterte, mapaparalisa ang Pilipinas. Asa pa po kayo? Wala na pong maniwala kay Sara. At sa mga Duterte, nalusaw na yung 32 million na mga supporters niya. Kaya nga, walang mag-attend sa people power niya sa EDSA Shrine. Pinahayas, mga kababayan, pati ng Paris Priest ng EDSA Shrine. Nakakagulo. Asa pa kayo? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan kasi nagpa-press con si Sara, di ba? She is expecting a worst case scenario. Inaasahan na niya na matatanggal siya mga kababayan bilang vice presidente at malamang matulad siya kay Tebes, makulong. Pero sabi niya, hindi niya ako tatakas. Ibig sabihin mga kababayan, si Sara Duterte handa na makulong. But before ko ibigay sa inyo, mga kababayan, yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin si Topacio na nananaginip. Yan si Topacio, mga kababayan. Yung impeachment daw maaaring magparalisa sa bansa. So sabi niya, madali lamang anyang maiakyat ang articles of impeachment sa Senado kung walang legal na obstacle at kung porsigido ang House of Representatives dito. Pero ano anya ang mangyayari pagkatapos nito? Sabi dito sa report ng Abante News, naniniwala raw siyang matatabunan ng impeachment ang marami pang mahalagang issue sa bansa, katulad ng inflation at pangimasok ng mga Chinese sa mga teritoryo ng bansa. The trial will precede everything else in the country, even precede inflation, Chinese intrusion, EDCA sites, unpreparedness for natural disasters, etc.
It's going to take so much precedence that the country will be paralyzed, sabi po ni Topacio. If you paralyze the legislature and then you basically paralyze a third of the government machinery, dagdag niya. Guni-guni mo lang yon, Topacio. Malayo sa katotohanan yung mga sinasabi mo. Mas mabuting matanggal si Sara kasi sayang yung pasweldo sa kanya, nanggugulo lang. Tama. Walang pakinabang sa ating bansa, nanggugulo lang. At ilang impeachment na yung nangyari, impeachment trial yung nangyari dito sa ating bansa, hindi man po na-paralyze. May impeachment trial noon kay Erap, hindi man po na-paralyze yung ating bansa. We survived. May impeachment trial kay Corona, ganun din po. Buti nga't natuto ng mga terminologies, legal terminologies, yung mga mamamayang Filipino, Your Honor. O diba? Wala man po. Napaka-importante kasi mga kababayan na mapanagot ang kawalanghiyaan na ginawa ng Vice Presidente sa pundo ng bayan at saka kawalanghiyaan sa kanyang posisyon. Dinisrespect niya yung kanyang posisyon mismo. Ng kanyang pagbantaan yung ating openly, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, the First Lady, pati si Martin Romualdez. And in fact, tama siya. She is expecting a worst case scenario na kanyang patutunguhan po. Kung matanggal siya po sa pwesto at saka makulong, so ang lahat ng mga mangyayari sa kanya po, deserved niya kasi lahat ito kagagawan niya po. Kung hindi siya gumawa ng kamalian po, hindi niya kakaharapin ang lahat ng problemang ito. So, no one to be blamed but herself, mga kababayan. Ngayon, nagpapaawa siya. Wala mang maawa, mga kababayan. Kasi sabi niya doon sa interview, no regrets daw siya sa pagbabanta. Yan, sabi niya, buti nang alam nila. Sara Duterte says no regrets in bearing kill plot versus Marcos Jr. Anak talaga ng tatay niya. No remorse. At pinaglalaroan niya yung mga institutions ng ating gobyerno tulad ng Congress, yung National Bureau of Investigation. Pinaglalaroan niya, kinakamuti ni Sara Duterte. Kaya she is expecting a worst case scenario sa kanyang kinakaharap na problema na siya man lang po ang may gawa. Yan sabi niya rito. Ang worst case scenario na nakikita namin is removal from office, impeachment, and then patong-patong na mga kaso. Multiple cases to be filed which the lawyers already told me to expect as well. That is why I just decided to go to the NBI because clearly, not to go to the NBI because clearly, the pronouncement of the President and the USEC of DOJ point to cases to be filed. Siyempre, pa-file ka po ng kaso. Hawak na ng mga taga-NBI. Yung ebidensya, verified na yung video. Yan ang consequences ng daldal na hindi nag-iisip. Yan ang consequence ng pinapangibabaw ang emosyon. Pag emosyon po ang pinangibabaw, siguradong problema ang kakahinatnan, mga kababayan. Kaya lang, hindi na kami mag-advise sa iyo kasi hindi ka man nakikinig pati sa mga advisors mo. Takot siguro sa iyo lahat ng mga advisors mo, pati yung tatay mo. Sabagay, yung tatay mo, parehas kayo. Kaya, parehas yung kinakaharap ninyo na mga problema. Tama po, mga kababayan? O ngayon, nag-react yung NBI matapos niyang isnabin sa pangalawang pagkakataon yung subpena. Ito ngayon yung report ng UNTV. Pakinggan po natin. Yan po, mga kababayan, si Director Jimmy Santiago, dating judge. Kung ang reason lang kaya hindi sisipot ay Christmas party, that is not justifiable. The Vice President showed courtesy by sending her counsel talking to us at may letter na ganun. Enough na sa akin yun. Hindi na ako masyadong kumbagay mapil na parang napagwalang bahala. President Sara Duterte na dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ngayong araw. Tanging kanyang legal counsel ang nagpakita sa opisina ng NBI, dala ang liham mula sa Vice Presidente. At dahil hindi nakadalo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si VP Sara,
magsesentro na lang ang investigasyon ng NBI sa mga hawak nilang ebidensya. Siyempre, di ba? Akusahan ka, hindi ka sumagot, your silence condemns you. Ayun, mga kababayan. Pag ikaw anya iniimbitahan at hindi ka sumasagot sa investigasyon anya, your silence condemns you. I-judge po mga kababayan itong NBI Director, si Jimmy Santiago. Alam niya yung batas at matalino po ito. Malayo si Sara Duterte pagdating po sa pagkakaintindi ng batas. Practicing lawyer ito at naging judge. Hindi ito pasisinda kay Sara Duterte, mga kababayan. Ang isang Jimmy Santiago. So malinaw po ang sinasabi, your silence condemns you. Kasi po, kaya hindi mag-attend, hindi inaharap ni Sara yung investigation. Malinaw kasi yung kanyang pananagutan. Recorded po, na-validate mga kababayan, na-preserve yung press con niya, virtual press conference, kung saan openly pinagbantaan niya yung ating Pangulong Bongbong, si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. You see? O ngayon, sa issue ng pagbabanta daw sa kanyang buhay, sabi ni Santiago, magsisimulaan niya kami sa zero. Kasi yung pagbabanta, mga kababayan, ang nakakaalaman lang si Sara. Palaman report sa pulis. Yung pulis, inaway pa niya kasi hindi daw alam yung pagbabanta sa kanyang buhay. Paano malaman? Hindi mo man ni-report. Yung lumalabas sa mga kwento na yung ini-assign sa kanyang security, mga kababayan daw, isa doon ang gustong magurgor sa kanya. Gusto palang magurgor? Bakit? Hindi pa ninyo pinahuli at sinampa ng kaso? Di ba? O kung hindi, ano ginawa ng 400 na security officers po ninyo na naka-assign sa inyo? Ng isang member, inayaan na makapag-attempt na igurgor kayo, di ba? So kung tingtingnan mo mga kababayan yung mga kwento ni Sara, malinaw na gawa-gawa lang niya po mga kababayan. Pero just the same, nag-request si Sara na dapat daw, nagsabi si Sara, nag-challenge siya na dapat imbestigahan yon, mag-iimbestiga yung NBI. From scratch, sabi po ni NBI Director Santiago, kasi ang nakakaalam ng banta, si Sara man lang po. You see? Pero sabi ni Director Santiago, kami anya may hawak ng ebidensya sa pagbabanta ni Sara sa ating Pangulo. Malinaw yun. Kaya alam ni Sara, inuhulaan na niya, mga kababayan, ang kanyang kahihinatnan. She's expecting the worst case scenario. Sa impeachment, matanggal siya. Tapos dito po sa paglabag sa anti-terror, na kini-question niya, baka siya makulong, pero hindi daw siya tatakas. Ito sabi dito, the Vice President questioned the legal basis for the allegation citing the use of the anti-terror law in this subpoena. She noted parallels with the case of expelled Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Tebes, mentioning the issuance of red notice, the freezing of assets by the Anti-Money Laundering Council, and warrant of arrest. Very recently, sabi niya, I read again the law, and then I found there that there is a provision there, removal from office. So, on that point, it's still a kumbaga, an avenue, I think, that they're pursuing to remove me from office. Walang lusot, mga kababayan, sa kanyang mga pinagagawa. Hindi man magtagumpay yung impeachment sa Senado, kung kumampi sa kanya yung 8, i-acquit siya, may criminal charges na isasampa sa kanya. Tanggal pa rin siya tulad ni Tebes. Dito ko mga kababayan naintindihan kung bakit hindi interesado sa impeachment yung ating Pangulo. Diba? Nag-text siya sa Congress. Wag na niya. Kasi unang-una, baka yung mga kakampi ni Sara, mga kababayan sa Senado, i-acquit man lang. Although sabi ko nga, mga kababayan, tatablahin natin sa 2025 at 2028 ang lahat ng senador na kakampi kay Sara. At isa pa, divisive po ang impeachment. Kaya siguro ayaw ng ating Pangulong Bongbong. Pero dito sa paglabag sa anti-terror law, tatamaan dito si Sara. May ebidensya na pong malinaw. At nababasa na ni Sara ang kanyang
kapalaran, mga kababayan, na siya yung may gawa. Siya yung gumuhit ng kanyang kapalaran dahil sa kanyang sobrang pagmamahal sa confidential funds. At pag-designate niya, pag-appoint niya sa kanyang sarili as designated survivor. At dahil sa kagagawa ng kanyang mga kaalyado, kasama yung kagagawa ng kanyang tatay. Lahat ito po, consequences ng kanilang mga maling gawa. Nasabi ko nga mga kababayan, kayo ni Tim siya. Kung tumulong na lang siya, hinintay yung 2028, malamang siya yung susunod na Pangulo. Hindi, nag-ambisyon ng maaga po. Gustong magmadali, mga kababayan. Inoperate ni GMA si Martin Romualdez. Gustong ikodita. Si Martin Romualdez po ang proteksyon ng ating Pangulo. Nabuking po yung plot. Doon nagsimula ang lahat, mga kababayan. Nadiscover yung pagwalda sa confidential funds. Ayon, ito na siya ngayon, mga kababayan. Kaya ang lahat ng ito, kasalanan ni Sara, kasalanan ng kanyang tatay, pati ng kanyang mga minions. Kasi yung Marcos po, hindi man po nang-aaway. Sila man lang po ang nang-aaway. Kaya sabi dito sa balita, despite the potential legal challenges, Duterte asserted she has no intention of fleeing the country or evading authorities. Walang intensyon na mag-evade sa mga authorities. Hindi ka nga umaharap sa NBI. Laging baliktad yung mga sinasabi po ninyo sa ginagawa. Sumalamang itong sinasabi ninyong hindi tatakas. Tulad ni Pacquiao, nagtago, at tulad ni Harry Roque, tumakas pa Dubai. O, diba? Tulad din ni Tebes, tumakas pa East Timor. You see? Walang maniwala sa mga statements po ninyo kasi nasubaybayan na namin kung paano kayo magsalita. Pag sinabi ninyo, yung kabaliktaran ang totoo. Sabi niya rito, I do not plan to leave the country. I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest, mainly because my children are here. So if I am detained, I want to be able to see my children. So I have no plans of doing what I have, of doing that. I have no plans of leaving the country to hide. Wag na. Yung mga kwento, kinikwento lang namin yung mga sinasabi ninyo for purposes of for news purposes lang. Pero maniwala sa mga kwento ninyo? Kwento ninyong mag-ama? Never kaming naniniwala sa kwento ninyo. Napakahilig ninyo. Nakasanayan na ninyo yung magsinungaling. Tapos sabi dito sa balita, mga kababayan, plano ni Sara, mga kababayan, na kumuha ng private security. Papayagan ba yan ng ating armed forces? This is the first time, mga kababayan, ng isang vice-presidente walang tiwala sa ating armed forces. Pinolitikan nila pati yung armed forces. Yung armed forces po will protect the Filipino people. That is their mandate. Ngayon, wala na daw siyang tiwala kahit kanino. Sa sarili niya lang daw siya nagtitiwala. Sa sarili niya. Yan sabi ni Sara. I don't trust anyone. Sara Duterte tells AAP not to send security replacements. So lalo, mga kababayan, dinisqualify ni Sara yung kanyang sarili na maging presidente. Kasi kung wala kang tiwala pati sa ating armed forces, sa tingin mo, gagamitin ng ating Pangulo para ka i-persecute or lalo makokompromise yung inyong security at plano mo na kumuha ng private security, that disqualifies you to become president, na tumakbo bilang presidente. Kasi ang presidente may tiwala dapat sa armed forces. Siya yung commander-in-chief. Di ba? Pati yung armed forces, pinagdudahan mo na. Talagang wala kayong makukuha ng support galing sa armed forces, galing sa PNP, kasi pinoliticize na ninyo. So hindi na daw niya tatanggapin any replacement. Nagpaliwanag naman po si General Browner. Sabi ni General Browner that the temporary replacement niya were in response to alleged assassination threats made by Duterte against the President, First Lady, and the House Speaker during an online briefing on November 23. So tama man po yung aksyon. Kasi baka magamit ni Sara
yung mga naka-assign sa kanya. Mahilig pa naman siya magregalo para to buy loyalty naman sa kanyang tatay. Baka ang mangyari, yung kanyang security, maging private army na niya. Pero plano na niya ngayon mga kababayan na kumuha daw ng private security. Papayag ba yung armed forces sa ganyan? So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila yung maiwan. At kung wala nang maiwan dahil tatanggalin nila lahat. Rason ni Sara mga kababayan, security niya is fundamentally a trust in confidence position. So it's difficult to entrust your life to somebody you really do not know and just put there by somebody who you do not trust. So walang tiwala siya kay Browner kasi si Browner ang susundin siyempre yung commander-in-chief niya, yung ating Pangulong Bongbong. So, kung wala siyang tiwala sa security, talagang ang dapat nagsisecure po ng presidente, vice-presidente at sino mang mga officials ng ating gobyerno, it should be from the armed forces and the PNP. Kung wala na siyang tiwala sa gobyerno, ating mga government agencies tulad ng armed forces, talagang dapat na matanggal na siya sa posisyon. Para kung gusto niya ng private security, at least hindi na siya vice-presidente. Tama pa? Kasi baka ang mangyari niyan, yung kapwa members ng armed forces ay siyang nagbakbakan. Ngayon, kung kukuha siya ng private security, baka ganun din po ang mangyari. So, magkakagulo lang po mga kababayan dito sa ating bansa. Magiging banta na sa national security itong si Sara Duterte. And siguro, with this statement na kanyang sinabi po, pag-aralang maigi ng ating national, ng armed forces, ng PNP, at ng Department of National Defense, National Security Council. Yan, sabi ni Sara. Iniisip daw niya na kumuha ng private security. But, she quickly qualified that it would not be tantamount to having her own private army, saying only professional security services would be considered. So it's not considered as a private army. And I do not know if these individuals are allowed to bring guns. So that makes them less of being an army, sabi ni Duterte. So paano siya i-defend? Paano isi-secure yung kanyang buhay kung hindi armado? Di ba mga kababayan? Malabo. Sasalagi ng mga kamay ng kanyang mga bodyguards ang bala in case may mag-ambush sa kanya. Tulad ng sinasabi niya na may gustuan niyang pumatay sa akin. Gumawa si Sara mga kababayan ng sariling multo na kanyang kinakatakutan. Yan ang problema kay Sara. Kaya nga sabi natin, ang maganda kay Sara na dapat niyang gawin, mag-seek ng professional advice. Kasi yung mga pinagsasabi niya, masyado na pong malabo. Palabo ng palabo, nawala na po sa reason. Logic and reason. Tama po? Kailang, ba't pa tayo mag-advise sa isang tulad po ni Sara Duterte na hindi man po nakikinig ng sound advice? Kaya ang i-apply na lang po natin dito, yung sabi ng isang French emperor, si Napoleon Bonaparte, do not disturb your enemy when he is committing mistakes. Tama ba? Choice niya to, mga kababayan. Lahat ng kinasada kanyang problema, siya yung may gawa. Wala man nag-advise sa kanyang gawin. Lahat ito, ginawa niya on her own, mga kababayan. Yung paggamit ng pundo ng confidential funds po sa mali, wala man nagsabi sa kanyang gamitin mo ito sa mali. Tama po, mga kababayan? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin.
Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.